Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, pakitago na lang ako sa pangalang Cara. Ang sulat kong ito ay hindi mula sa akin. Isang kwento na isang kaibigan na pwede kong sabihin na nakakaawang sitwasyon. Pero mapalad siya dahil nagtagumpay siya sa buhay. Itago na lang din natin sa pangalang Cara 2. Ang kaibigan kong ito. Ako ang nagsulat, siya ang nagkwento. At ganito ang story niya. Ako ay ang pangalawang anak ng aking mga magulang. Ngunit ang itsura ko, iba sa aking mga kapatid. Hindi balat na kayumangge, kundi sobra pa sa kayumangge. Pwedeng sabihing dark brown, pwedeng sabihing maitim. Bilugan ng mga mata ko, malalim na brown. Ang buhok ko, straight na straight. Itim na parang galing sa isang Indian national. Lumaki ako sa isang pamilyang Pilipino. Ngunit ang itsura ko, hindi tila umaayon sa kanila. Mga kapatid ko kasi, puro sila mapuputi. Mana sa tatay na nakagisnan ko. At syempre, alam kong ama ko siya. Mga mata nila hindi ganon kabilugan. Pero pare-pareho sila. Yung buhok nila, medyo kulot. Malayong-malayo sa buhok ko. Kaya nagmukha akong tila isang dayuhan sa aking sariling pamilya. Madalas akong tinatawag na Indian o bastarda ng mga tao sa paligid ko. Kesyo, andyan na si Indian girl. Kesyo, uy, kumusta ang India? Kahit ang aking mga kamag-anak, hindi ako tinatanggap bilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Hindi ka naman siguro namin kamag-anak eh. Kahit pabiro lang, Chin, pero nakakasakit. Yung parents ko sinasabi, sila ang biological parents ko. Sila ang tunay na nanay at tatay ko. At anak nila ako. Pero hindi maiiwasang kakaiba ako sa tatlo. Tatlo kong mga kapatid na pare-pareho halos ang itsura. At ako ang pangalawa, bakit na iba? Di hamak matangos ang ilong ko sa kanila. Kapag naririnig kong, umuwi ka na sa India. Oy, Indian girl, halika nga. Yung mga salitang yun ay tumatagos sa puso ko. Walang ibang dulot kundi sakit, Chin. Ngumingiti lang ako, tumatawa sila, pero hindi nila ang pain and struggle ko. Hindi nila alam yun. Ang parents ko na dapat sana'y nagbibigay ng suporta at pagmamahal, tila pinaparamdam din sa akin na kakaiba ako. Parang hindi ako sobrang tanggap. Yung mga action nila parang sinasabing hindi ka namin anak. Kahit sinasabi nilang kami ang totoo mong mga magulang. Pero kabaliktaran yon sa mga action nila. May favoritism sa loob ng pamilya. Kaya naman hindi maiwasang nagtatanong ang aking isipan. Bakit naiiba ako sa lahat? Bakit hindi ako lubusang tanggap? Totoo ba talaga akong anak o may tinatago pa sila? Naging anak ba ako sa ibang lalaki ni Mama habang sila ay kasal pa ni Papa? Indian ba talaga ang ama ko? Bakit mukha akong dayuhan?
Madalas akong nagtatanong sa aking mga magulang, bakit ako iba sa mga kapatid ko? Bakit naiiba talaga ako sa lahat? Bakit ako may itsurang dayuhan na ganito? Sometimes naiinis na sila sa mga tanong ko, Chin. Naiirita na. Pero laging sinasabi, kasi espesyal ka, sabi nila. Parang sagot na hindi nakakasiya sa puso ko. Anong ibig sabihin ng espesyal na yon or espesyal na salitang yon? Ang mga tanong na yon ay nagdudulot ng pagtatanong sa sarili ko rin. Sino ba ako talaga? Saan ba talaga ako nanggaling? Sino ba talaga ang totoo kong ama? O iba talaga ang ina ko? Bakit ako iba sa mga kapatid ko? Madalas kong nararamdaman yung lungkot habang nag-iisa. Lumaki ako na Indian girl pa rin ang tawag nila. Yung mga tanong na yon na nagdudulot ng pagtatanong sa isipan at puso ko, halos araw-araw kong nararamdaman yon. Hanggat araw-araw nila akong tinatawag na Indian girl. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, hindi pa rin ako sumusuko. Hanggang hindi nasasagot ang mga tanong ko. Patuloy na lumalaban, hinahanap ang aking sarili. Nag-aaral din ng mabuti, nagtatrabaho ng husto. Nagpapatuloy na umunlad din kahit ako lang mag-isa. Alam mo, Chin, sa isa sa mga pinakamahirap na panahon sa aking buhay ay nung nagkasakit ang aking lola. Siya yung pinakamalaking taong nagbigay ng suporta at parang pakiramdam kong nag-iisang nagmamahal ng lubusan sa akin. Walang kondisyon. Mahal ako sino ako. At noong mga huling araw niya, ako yung palaging nagbabantay sa tabi niya sa hospital. Hindi ko lubos maisip na sa huling araw niya ay isang araw na panibagong pag-asa para sa akin. Yung akala kong katapusan na ng mundo ko dahil mawawala na yung nagmamahal sa akin kaisa-isahang lola, ay isang pag-asa pala ang iiwan niya. Isang araw kasi noon, habang ako'y nakaupo sa tabi niya, sinusubuan ko ng pagkain. Lugaw. Hinawakan niya kamay ko. Akala ko nakalukot lang na papel. Pero ang nakalukot na yun, nung tiningnan ko, isang old picture. Lumang larawan ng isang lalaking may itsura na Indian. Sa isang iglap, ginabahan ako. Anong gusto niyang sabihin? Tinatanong ko siya pero wala siyang sinabi. Mahirap na rin siyang magsalita eh. Yung mga mata niya, lumuluha na. At parang mga matang nagsasabi ng lahat. Kaya nagising ako. Alam ko na yon ay isang mahalagang larawan para sa kanya. At alam kong yun ay may kaugnay na sa akin. Kaya nang makita ko yung picture, bigla ako nakaramdam ng isang halo-halong emosyon. Naramdaman ko ang lungkot dahil alam kong ang aking lola ay malapit nang umalis. Ngunit nakaramdam din ako at the same time ng pag-asa. Alam ko na ang larawang niyon ay isang clue sa tunay kong identity. Sabi ko sa wakas, masasagot ko na kung sino ako. Kaya bigla akong naalala ang mga tanong na lagi kong tinatanong sa sarili ko. Sino ba ako talaga? Saan ba ako nanggaling? Bakit iba ako sa mga kapatid ko? Yung picture na yon ang nagbigay sa akin ng isang bagong pag-asa. Lumisan man ang lola ko pero nag-iwan siya sa akin ng isang regalo. Isang regalong makakatulong sa akin na hanapin ang aking tunay na ama. Pero tinatanong ko pa rin, ama lang ba
totoo kong mama, ang mama ko ngayon. Nagkaanak ba siya sa isang Indian national? Habang sila pa ni Papa? Dahil pangalawa akong anak, Chin. Nang umalis ang aking lola, tungo sa kabilang buhay, alam kong nasa maayos na lugar na siya. Nakangiti sa heaven. Alam kong makikita pa kami. Naghihintay lang siya sa akin. At alam kong proud siya sa akin. Matapos ang libing ng aking lola, nagdesisyon akong harapin ang mga magulang ko. Alam kong isang mahirap na usapan, ngunit alam kong kailangan ko ding malaman ang totoo. Nang nagkaharap-harap na kami, para bang puso ko tinutusok ng kutsilyo. Ang bilis ng tibok. Nakita ko parents ko nakaupo sa sala. Mga mukha nila, punong-puno ng anxiety o worries o pag-aalala. Diretsahan kong tanong, Ma, anong ibig sabihin ng picture na to? Tanong ko sa kanila, pinakita ang larawan ng lalaking Indian. Nagtinginan lang sila, Chin. Saan ko daw nakuha yun? Ang sabi ko, bigay ni Lola. Alam ko na alam nila ang tungkol sa larawang yun. Kaya paulit-ulit kong tinanong anong ibig sabihin nito. Siya ba tatay ko? Tumaas ng boses ko, Chin. Yung nanay ko nagsimula ng umiyak. Mga luha niya tumutulo na sa mga mata niya. Tapos sabi niya, anak, patawad. Patawarin mo ko. Yung nanay ko, humahagulhol na. Ang tatay ko, nakatungo lang. Pero sabi niya, kailangan mong malaman din ang totoo. Siya ang tunay mong nanay. Pero habang nasa abroad siya, nabuntis siya ng kanyang among Indian. At ikaw ang bunga. Umuwi siya sa Pinas, dala-dala ka niya. Nasa sinapupunan ka pa. Yung mga salitang yun tumama sa akin tulad ng isang malakas na bagyo. Nanginginig yung boses ko. Hindi ko alam kung ni-rape ba ang nanay ko ng kanyang amo o sadyang nagtaksil lang siya sa tatay ko. Ang dami kong tanong. Iyak na lang ng iyak ako. Halos tumigil ang mundo ko, Chin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. So illegitimate child ako, ganon. At least nalaman ko siya ang tunay na nanay ko. Iba pala tatay ko. Kaya pala. Hindi sapat ang paliwanag nila. Pero marami akong gustong marinig mula sa kanila. Ang dami ko pa ring tanong. Pero ayaw na nila akong sagutin. Alam ko, mag-iiba ang takbo ng buhay namin. Pero may mga tanong na akong nasagot. Sapat na sa akin sa ngayon. Sapat na ang isang bagong pag-asa. Pag-asang sana makilala ko ang tunay kong ama. Makilala ko ang tunay kong sarili. Sa ngayon, Chin, isa na rin ako naman akong matagumpay na professional. Masasabi kong matagumpay dahil may stable job na ako. Hindi na rin ako nakatira sa pamilya ko. Malayo kasi sa pinagtatrabahuan ko. Pero one day, pag makapag-ipon ako ng sapat at may sapat na akong detalye tungkol sa aking ama, hahanapin ko siya. At sana sa pagtatagpo namin, buhay pa siya. Proud pa rin ako na maging ako. Hindi isang dayuhan sa aking sariling pamilya. Isang anak ng Diyos pa rin naman ako. May halaga at dignidad. Hanggang dito na lamang, Chin, at promise magsusulat akong muli. Ang inyong kamaks, Kara.
Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.